Pwede bang tawagin na lang natin silang 18K? Parang ginto, no? Pero alam nyo, ginuntuan ng puso nitong mga Marines na ito. Ha? Alam naman natin, pag kumalabang ka, pag itinuro mo yung magpinsang magnanakaw, sigurado babalikan ka. Kaliwat kanan, sisilipin yan. Pati personal life nyo, kakalkalin. Pati kung may kaso kayo dati, babalikan. Lahat gagawin. Sabi nga nito mga Marines na ito, tinatakot na sila. Kaya they deserve to be called 18K dahil meron silang gininto ang puso. Hindi po madaling kalabanin. Apakadaming pera nung dalawang magpinsan. Dito po natin simulan, ha? Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Yon. Okay. Ito, napaka-importante nito. Wala tayong aasahan na maglalabas nito. Ginawa nila ang parte nila. Isinugal nila ang buhay nila. Isinugal nila yung baho nila. Isinugal nila yung pamilya nila. Lahat isinugal nila. Pati nakaraan nila, isinugal na nila. Kakalkalin na buhay na itong mga to. Gawin naman natin yung parte natin. Kalat po natin. I-share nyo. Itong vlog ko, i-share po ninyo. Itong video na ito, i-share ninyo. I-edit ninyo. Lahat gawin ninyo. I-chop-chop ninyo. Basta wag kayong lalabas doon sa totoong kwento. I-edit nyo siya na maraming makakapanood. Magtulungan po tayo. Kasi alam nyo po, hindi ito binabalita sa media. Anak ng teteng tong mga media. Hindi ko alam kung duwag, mukhang pera, o parehas. Di ba? Ewan ko kung kulang lang ako sa research, ha. Nahirapan po ako humanap ng balita. Dati, kaliit na balita. May live sila, may cut version, may short version. Lahat ng version meron sila. Ngayon, wala. Nga. Ewan ko, ang hirap eh. Baka lang nakaligtaan ko. Kayo, tingnan nyo nga. Diba? Sabihin ninyo sa akin, ilagay nyo dyan sa comment section. Ba talaga bang walang balita? Baka hindi ko lang nakita. Pero yung mga malalaki, walang balita ngayon. Kaya nga ang sabi, nag-uusap-usap muna. Diba? Naku, matindi. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Yan, syempre, bakit? Sila yung magnanakaw yung nasa gobyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakasama ng loob itong media. Diba? Kaya, alam mo, ako pasalamat hindi ako nagbubuhat ng bangko dahil taga-SMNI ako. Pero kita nyo naman, SMNI lumalaban. Baka ma-interview pa namin ito. Etong matapang na maring na to. Abangan ninyo sa SMNI. Hindi naman takot ang SMNI. Ito ring Net 25 at yung iba. Pero yung iba, di ko nga alam kung takot eh. O mukhang pera nga, o naniniguro, siguro at best, kung magpapalusot man sila, humihingi muna ng instruction galing sa Malacanang. Or nag-aantay muna, ano ba ang magandang balita? Kasi yung ganito kalaking balita, hindi nila binabalita, mga buwisit. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant. Teka muna. Salute sa'yo, Orly Gutesa, ha? Lumaban yan. Kaya lang, parang dinala na sa ibang bansa. Ayun ang sabi. Dinala na sa ibang bansa at tinatakot na, no? Pero salute sa'yo. At hindi lang kay Gutesa, sa inyong mga Marines, sa inyong 18K. Yan, tibay nyo. O security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo. Yun! Gusto nilang magpakasundalo. Yung iba. Asa na kayo? Ha? Yung iba daw, tumanggap pa rin ng pera. Hindi, ako, wala naman tayo pinagbibintangan. Alam naman natin, magigiting to mga pulis natin, sundalo, Air Force, etc., etc., etc. Kailan kayo magsasalita? Nagtatanong lang, kailan nyo gagayahin tong 18K? Ano sa tingin ninyo? Kayo mga manunood, kailan kaya magsasalita yung mga ibang pulis, ibang sundalo? Ano sa tingin ninyo? Sa ating bayan, alam mo, kinikilig ako kanina, pinapanood ko to. Matatapang eh. Pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Grabe, trillion. Yung billion, alam nyo ba kung gaano kalaki yun?
bilyon? Manlaki. Trillion pa. Ganyan sila kaswapang. Napunta lang sa bulsa nila. Kaya haya-hayang buhay ng mga vlogger sa kabila. Haya-hayo mga media doon sa kabila. Mga medyang tahimik. Haya-hayo mga buhay ng mga congressman na tumatanggap ng pera. Comelec na tumatanggap ng pera. At kung sino-sino pang ang dami. Kaya po ang hirap kalaban ng gobyerno ngayon. Namumudmud sila ng pera. Pag ikaw pumalag, babanatang ka pa. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Ang tindi nung balita, no? Ang mastermind, ng nakawan, Marcos. Kung nagugutom ka ngayon, dati naman ay hindi, kasalanan ni Marcos. Kung wala kang trabaho ngayon, at dati naman ay meron, kasalanan ni Marcos. Kung sa lugar ninyo ay hindi bumabaha, dati, at ngayon ay bumabaha na, kasalanan ni Marcos. Kung yung pera mo dati ay maraming nabibili, ngayon ay konti na, dahil sa taas ng presyo, kasalanan ni Marcos. Ang mastermind si Marcos. Tapos walang balita. Tapos ang ombudsman tahimik. Tapos ang binabalita, vlogger. Tapos ang inuhuli, vlogger. Ano ito? Magkakasabwat kayo? Sobrang laki ng balita. Ang isususpindin nyo si Kiko. Ang i-ethics nyo si Kiko. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Yan yung sinasabi natin eh. Imposibleng gagalaw si Tambi nang walang pahintulot ni Marcos. At hindi rin dikta si Tambi rito ha. Hoy, kayong mga vlogger na malaki ang kinikita nyo kay Tambi na binabanatan nyo lang si Marcos pero si Tambi hindi nyo kayang bayaran, eto sa inyo. Pwe, wag nyo kaming lokohin, bayad din kayo. Imposibleng banat kayo kay Marcos, kay Tambi hindi. Pwe. Pero si Tambi, gusto rin niya magnakaw. Kaya nga nagkuntsabahan. Makakagalaw ba ang Kongreso nang wala ding pahintulot ni Tambi? King Crooks ka eh. Paano? Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Ano na, Claire? Malinis pa rin yung amo mo? Masama ang Marines? Tandaan nyo tong sasabihin ko sa inyo. Hindi nilabas ng media ito. Tapos, posibleng nagmi-meeting na ang Malacanang. Paano ika-counter to? Pinagagalaw na nila yung intelligence nila. Yung intel nila. Paano kakalkalin ang buhay nitong si Sir at yung kasama niya pa, yung 18 Marines. Tapos, yung unang ibabalitang una ng media. Baka nga, pagpanood nitong video kong ito, meron na rin silang balita. Naghanda muna mga animal. Nagsaliksik muna ng baho. Nagsaliksik muna kung anong ibabato. Tapos saka sila lulutang. Baka maya-maya lang pagka-upload nito, saka magsasalita yung ombudsman. Saka magsasalita yung media. Saka magbabalita. Ano na ibabalita? Baho na nitong 18K. Pustahan? Sinong naniniwala sa akin? Sige. Lagay nyo sa comment section. Taas ang kamay. Naniniwala. Alam na natin yung style eh. Ang 3 taon na nilang ginagawa yan. Pag may balita, tatahimik muna sila tapos aantayin. Tapos may banat na. Bago nagbalita, yung banat nang nauna. Pero yung mastermind ligtas. Handa. Marcos, ang lakas ng protection mo ha. Ang daming nasa payroll. Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob sa affidavit ng mga sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang basura o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacanang at bahay nito sa Forbes Park mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery. Grabe, 3! Minimum ang delivery kada linggo. In 1 week, 3 minimum. Magkano yan? Ilang maleta yan? Ang sabi nga, minsan merong maleta dyan. Hindi kayang buhatin ng 2. 4 ang bumubuhat isang maleta. Sipin nyo, puno ng pera. Wow! At minsan, umaabot pa ng 52 na maleta. Ang sarap ng buhay mo, Bongbong Marcos. Pahirap ka sa Pilipino, animal. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Gong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is
5 maleta po. Okay, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Sa Paway, from Paway to Hawaii ka na naman, Bongbong Marcos. Di ba? Vince Dizon, kaya pala hindi ka makapag-imbestiga dyan sa Ilocos Norte. Diyan din i-deliver ang maleta. Calling Vince Dizon, ano nangyayari sa'yo? Oo. At saka may mga katibayan naman. Ibinunyag din sa presscon na umaabot sa 805 billion pesos ang deliveries ng mali-maletang basura o pera mula sa umano'y ninakaw mula sa pera ng bayan. Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Wow, 805 billion na i-deliver lang, di ba? Bakit hindi sa opisina? Bakit sa bahay? Bakit walang paper trail? Bakit walang kontrata? Bakit walang pinirmahan? Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Ngayon, tapos tahimik kayo? Dati kaiingay nyo kay Napoles? Magkano lang? Kumulang-kulang halos hindi umabot ng bilyon. Ngayon, trilyon, tahimik kayo mga animal kayo? Lahat kayong tahimik ngayon. Asan ang konsensya nyo? Isa rin sa mahalagang bahagi ng affidavit ng mga sundalo ay ang nangyaring operasyon ng International Criminal Court o ICC investigators sa Pilipinas. Anya, bago mag-December 2023, inutusan sila na magpapalit ng pera na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. $200 million panggastos sa ICC. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, hindi niya papapasukin ng ICC. Hindi sila makikikooperate sa ICC. Traidor ka, Bongbong Marcos. Di umano. Ano yun? Kaya ang lakas mo sa ICC. Akala mo ba makakaligtas ka sa batas ng mundo? Sisingiling ka, Marcos, sa ginagawa mong yan. Kay PRRD, sa taong bayan. Makalusot ka man sa batas ng mundo. Hindi ka makakalusot sa Diyos. Tandaan mo, ang laki nung kinuha mo sa mga Pilipino. Hindi ka makakalusot yan. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, Ngayon, dapat, di ba, yung ICC neutral. Papatira, pa-hotel, pakain. Hindi natin alam kung magkano ang binigay. $200 million ang pinapalit. Di ba? Hindi dapat ganun ang ICC. At ang maganda dyan, eto. Anong sabi niya? We will prove it. Meron silang ebidensya. Sabi nga nila, abogado yan. Hindi ako magsasalita ng walang ebidensya. Bago lumabas yan, hawak na nila ang ebidensya. Kaya ito yung sinasabi nila, Claire, ebidensya muna. Ito na. May ebidensya. Maraming sinabit na ebidensya. At lalabas pa kung magkakademandahan, maglalabas ng ebidensya. Yun ang maganda. Hindi yung pinulot lang sa kalye o chismisan sa tindahan. Evidence po tayo. to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, ICC corrupt, Bongbong Marcos corrupt, nagkasundo ang animal. is being proven by this personal Yes. knowledge Yes. included in their affidavit. Plano rin nila na ipadala sa iba't ibang embahada ng mga bansang miyembro ng ICC at maging mismo sa ICC ang kopya ng reklamo pagkatapos na isumite sa Office of the Ombudsman para ipaalam ang ginawa ng mga ICC Ayan, katulad yan, alam na ng ICC. Sinabi na rin sa Ombudsman kung anong ginawa ng ICC. Ako, hindi nga ako naniniwalang hindi alam ni Boying yun. Kasi isa sa di umanong nagpakidnap kay PRRD sa ICC ay si Boying mismo. Bilang Ombudsman. Baka mamaya, instead ng imbestigahan si Trillanes, kasi kay Trillanes napunta yung pera siya, di umano ang mamaya discuss natin yan. Baka mamaya ang imbestigahan nito yung 18K. Boying ha? Alam na alam namin ang galawan, nakabantay kami. investigators sa Pilipinas. Kinumpirma rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-maletang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadetalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Townhouse, Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Naku po,
parang nagbalik-balikan yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Ganon karami ganon karaming maleta ang ibinayad dito sa pumirma ng impeachment ni BP Sara. At hindi lang yun ha, hindi lang po yung impeachment ni Sara tumanggap dyan. Ito palang Quadcom, di ba? Pati mga vloggers pinag-initan nitong Quadcom. Itong Quadcom pinag-initan si Sara at si PRRD. The hearing, sinabi may bayad. Ganong katindi. Pagbaba pa lang after the Quadcom meeting, aabutan na ng maleta. So anong gagawin nitong Quadcom? Di dadalasan nila yung hearing para alin? Kumita ng kumita. Kada labas, maleta. Pagkatapos, maleta. O di susunod, araw-arawin mo, gisahin mo, pati vlogger, gisahin mo. Para ano? Maraming maleta. Kumikitang kabuhayan itong mga kontraktor, mga animal.